What if Frieren fought the Demon King alone? In the anime Frieren, Beyond Journey's End, the Demon King was defeated by the legendary hero party, led by Himmel. But what if Frieren had to face the Demon King alone? After more than 1,000 years of studying magic, Frieren has become one of the most powerful mages in history. In this video, we analyze Frieren's true power, Demon King's hidden strength, who would really win in one-on-one battle. Watch until the end, because the final answer might surprise you. Simulan natin sa isang tanong na matagal nang iniisip ng mga fans ng Frieren, Beyond Journey's End. Paano kung si Frieren lang mag-isa ang lumaban sa Demon King? Walang party, walang tulong mula kina Himmel, Hayter, at Aizen. Si Frieren lang, laban sa pinakamalakas na demonyo sa mundo. Noong panahon ng kanilang adventure, ang Demon King ay natalo dahil sa teamwork ng kanilang party. Pero may isang bagay na madalas nakakalimutan ng mga tao. Si Frieren ay isang elf mage na nabuhay ng higit sa 1,000 taon. Sa loob ng napakahabang panahon, patuloy siyang nag-aaral ng magic. Patuloy siyang lumalakas. At ayon sa ilang hints sa story, mas malakas si Friday Eren ngayon kaysa noong panahon na nilabanan nila ang Demon King. Pero sapat ba iyon? Pag-usapan natin. Una, ang Demon King ay hindi basta-basta kalaban. Sa mundo ng anime na ito, ang Demon King ang pinakamataas na ruler ng mga demonyo. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng napakalaking digmaan sa pagitan ng mga tao at demonyo. At kung pag-uusapan ang raw power, halos walang makakatapat sa kanya. Kahit ang legendary hero na si Himmel ay kinailangan pa ng tulong ng buong party upang mapabagsak siya. Ibig sabihin, hindi ito laban na kayang tapusin ng simpleng lakas lang. Ngayon naman, tingnan natin ang kakayahan ni Frieren. Isa sa pinakadelikadong bagay kay Frieren ay hindi lang ang kanyang magic, kundi ang kanyang karanasan. Dahil sa haba ng kanyang buhay, nakakita na siya ng napakaraming uri ng magic. Alam niya kung paano kontrahin ang maraming spell. At higit sa lahat, marunong siyang magtago ng kanyang tunay na kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit maraming demonyo ang nagkakamali sa pag-underestimate sa kanya. Kung iisipin, posibleng magamit ni Frieren ang strategy na ito laban sa Demon King. Pero may isang malaking problema. Ang Demon King ay hindi ordinaryong demonyo. Sa katunayan, siya ang pinakamatalino at pinakamalakas sa kanilang lahat. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na hindi siya basta malilinlang ng simpleng trick. Kung mangyari man ang laban na ito, malamang magiging isang napakahabang battle of magic. Spell, kontra spell, strategy, kontra strategy, at posibleng masira pa ang buong battlefield sa lakas ng kanilang kapangyarihan. Ngayon ang pinakamahalagang tanong, sino ang mananalo? Kung ang basehan ay raw power, maaaring mas malakas pa rin ang Demon King. Pero kung pag-uusapan ng experience, intelligence, at strategy, may malaking tsansa si Frieren na makahanap ng paraan upang manalo. Dahil minsan sa mundo ng magic, hindi ang pinakamalakas ang nananalo, kundi ang pinakamatalino. At kung may isang mage na kayang talunin ang Demon King mag-isa, malaki ang posibilidad na siya ay si Frieren. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Kaya bang talunin ni Frieren ang Demon King ng mag-isa? O kailangan pa rin niya ang kanyang dating party? Kung mangyari ang laban na ito, sa tingin mo sino ang mananalo? Like mo kung si Frieren. Comment mo kung si Demon King, dahil babasahin ko lahat ng the oras ninyo.